Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Miko Byong, ang direktor ng Bahay Baboy Bagyo. Ang pelikula ay sinusundan yung dalawang kaibigan, si Kulas at Gabo, na masaya naglalaro at nag-enjoy ng kanilang childhood sa kanilang komunidad. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng banta ng demolisyon na nagbigay din ng pagsubok sa kanilang pagkakaibigan. Pinili ko na maging narrative yung pelikula dahil una sa personal na level, mas komportable ako magkwento sa pamamagitan ng naratibo dahil ito na rin yung nakasanayan ko sa pagsusulat simula pa lamang nung bata ako. Outside of my perspective, nakikita ko kasi na yung narrative na pelikula ay madali din siyang kapitan ng mga manonood. At dahil nga mayroon akong isyong gustong talakayin na mayroong urgency, na nakikita ko yung narrative form bilang isang effective na medium kung saan ko pwedeng talakayin yung mga issue na gusto kong pag-usapan natin. Yung epekto ng pagiging ako dun sa pagsulat ng pelikula ay, ayun nga, una, nung bata ko, mahilig talaga ako makipaglaro kasama ng mga kaibigan ko sa labas. At dahil dito, naging malaking parte siya ng paghubog ng kung sino ko ngayon. Kaya nung sa pagsusulat, pinabalikan ko yung mga ganitong araw o moments ng aking pagkabata. At ini-insert ko na ngayon yung mga natutunan ko bilang isang mag-aaral ng lipunan kung saan tinatahi ko nga yung perspektibo ng mga kabataan sa mga isyong kinagagalawan natin sa lipunan. So, bali dito sa pelikula, dahil nga sinusundan natin yung dalawang bata na si Kulas at Gabo, dito ko rin inahayag yung mga perspektibo ko sa mga panlipunang issue katulad na nga lang man ng aggressive urban development na siya ding focus nung pelikulang sinusulat ko. Sa pamamagitan ng pelikula namin na Bahay Baboy Bagyo, gusto kong bigyang pansin kung paano naapektuhan ng mga malalaking panlipunang issue katulad na lamang ng development aggression, ng job insecurity, ng climate change, or gender inequality, yung mga kabataan. Dahil tuwing pinag-uusapan natin to, may mga tendency kasi na naisasantabi natin yung kapakanan ng mga kabataan. Kaya dito sa short film na ito, gusto namin bigyang focus kung paano nga ba naapektuhan yung mga gawe at buhay ng mga kabataan kapag nagkakaroon ng mga ganitong malalaking issues sa lipunan. Binigyan talagang focus namin yung pag-develop doon sa story. So kung paano ba namin siya mas effective na maisasalaysay dahil nga gusto rin namin kausapin yung mga kabataan at talakayin sa kanila yun na may mga ganitong malalaking issue in a level na ma-understand nila. So siguro isa pa sa technical na aspeto ay yung cinematography dahil nga binibigyan pansin namin yung pagkakaroon ng constraint or restriction sa mga spaces. So, napansin namin na mahalagang aspeto yung framing, yung mga camera angles, kung paano namin mas mabibigyang kahulugan yung mga ganitong sitwasyon ng mga kabataan. Maraming challenges sa paggawa ng pelikulang ito. Una na dyan yung paghahanap ng budget. Kahit meron kaming nakuhang grant from a local government, hindi pa rin to sapat para ma-mount yung ganitong production. So, nagkaroon kami ng extra efforts para magkaroon ng extra funds. So, nandiyan dyan yung crowdfunding, paglapit sa mga iba't iba pang mga sponsors. So, aside from that, isa pa din ay yung siyempre, nakikipag-collaborate ka with the community. So, ang mahirap dito ay, siyempre, yung aspeto din na naantala mo yung buhay nila during the shooting day. So, mahalaga talaga para sa amin bilang mga filmmakers yung constant ng communication with them para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. So, nagkaroon din kami ng mga immersion weeks and bonding times with the community itself para din mas makilala namin sila at makilala din nila kami at para doon ay magkaroon ng mas maayos na collaboration between the two parties. Yung proseso naman ng pagdidirect ng mga bata ay naging maayos naman dahil yun nga, kumuha kami ng mga artista na
talagang may kasanayan na rin sa pag-arte. At from our side, nagkaroon kami ng mga rehearsals, workshops, para din mas magkaroon ng magandang dynamic between the two actors. At isa pa, kahit bata yung actors na kinuha namin, ay naintindihan nila yung mensahe ng pelikula. So, in fact, yung isa sa mga actors namin na gumanap bilang Kulas ay nagbigay din siya ng mga school supplies sa mga nakalaro niya after the shooting. May papayo ko lamang sa mga younger generation ng filmmakers, so sa mga gustong sumubok ng pagpepelikula ay ayun, tatagan nyo lang at bumuo kayo ng komunidad na maasahan nyo dahil hindi madali ang pagpepelikula. So kailangan mo talaga ng magkaroon ng komunidad na aalay din sa'yo para mas ma-execute mo yung vision mo bilang isang artista. Ako si Miko Byong at ito ang aking maikling pelikula. Uy, kita mo yan? Doon ko gusto tumira. Para kita ko buong Manila. Ang taas naman yan. Hindi ka ba takot mahulog dyan? Tsaka dapat masipag at magsikap ka para makatira ka dyan eh. Yung tamad mo kaya. Ano mo na sasabihin mo? Ngayon lang naman ako tamad eh. Tsaka di ka ba naniniwala? Batang masipag. Paglaki. Pagod. Diba? Parang may lakas pa din ako pag tanda ko. Sige, kwento mo yan eh. Bakit? Ikaw ba? Ayaw mo ba tumira doon? Eh, ang lungkot-lungkot kaya dyan. Masaya naman rito eh. Ikaw ba? Ayaw mo ba dito? Tara na, sisimula na ata maglaro. Madungga ka talaga. Huwag kayo magkakbuhan. Uy! Bahay, baboy, bagyo! Bahay, baboy, bagyo! Bahay! Kulas, ikaw na bagong taya. Bagyo! Bagyo! Dalihan mo na! Magbag dito! Hoy! Ano yung ayang? Ito kay Rian! Ang ayang! Oh, di ko pa uwi, Kulas. Wala pa si mama dun eh. Baka nasa meeting pa yun. Ikaw, ba't ka bumalik? Tusan lang ako nila kuya sa bahay. Alam mo, ikaw na talagang hari ng katamaran. Kakalaro lang kaya natin. Pagod pa ako, no?
Walipasa kasi. Ikaw ang dakilang taya. Ang bibilis nyo kayo. Dadahilan ka lang. Mag-practice ka na kasi tumakbo. Tara, paunahan sa inyo. Mahuli, pangit. Hey! Mamaya po, pupunta tayo sa bahay ni Congressman para ipahayag yung ating mga hinaing. Para hindi makumituloy yung pollution kasi kawawa yung mga tsaka kung mahirap po ang walang tahanan kasi lalo na sa mga bata po. Saglit lang po ha. Anak, bakit nandito kayo? Ma, pwede ba kami maglaro ni Gabo sa bahay? O sige, basta huwag kayo magkakalat ha. Tutuloy ko yung pagpapaalis sa atin dito. Sana hindi. Masaya na ako dito eh. Saka sabi ni Mama, hindi daw siya papayag. Sana. Tara, laro na tayo! Gagawin ko bahay. Siyempre, maganda yun. Oh! Mama! Ito, may dala akong ulam. Dito ka na kaya kumain, Gabo. Mamaya pa naman nauwi ng ninong mo eh. Okay lang po. Nakakaya po. Sige na, huwag ka na mahiya. Pauwi na rin po talaga ako. O siya, sige, mag-ingat ka ha. Ingat Gabo! Takits bukas ha! O anak, magligpit ka na ng ano makakain mo tayo. Sige po. Ito mga kalat mo. Gabo! Anong ginagawa niyo? Hindi ka ba sasali sa laro sa court? Guys, kasi kami ng gamit ngayon. Aalis na ba kayo? Gabo, asan nga ba ulit yung cards mo sa school? Andyan lang ma, nasa envelope. Nasa drawer. Bukas na lang tayo maglaro, kulas. Sige.
Bagyo! Bagyo!
Bagyo!